Ayun, papurihan natin ng malakas ang ating dakilang El Shaddai. Malakas na papuri para sa Panginoon na mabuti at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. At salamat sa Diyos dahil sa gabing ito, minsan pa binigyan tayo ng pagkakataon po ng Lord para muling magkatipon sa lugar na ito, sama-samang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, sama-samang sumamba, sama-samang mag-aral, makinig ng mabuting balita ng Panginoon. At alam ko at batid po nating lahat na itong Diyos na atin pong nakilala, itong Diyos na tumawag po sa atin, ay isang Diyos na nagpapala sa mga taong nananalig at nananampalataya po sa Kanya. Kaya naman, sa sandaling ito, samantalahin po natin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos para siya ay ating luwalhatiin, maitaas ang banal niyang pangalan. Patuloy nawang ilagay ng Lord sa ating mga puso ang hangarin, ang naisin na siya ay mapapurihan sa pamamagitan po ng mga awitin. Kaya sa sandaling ito, maaari nating itaas ang ating mga kamay bilang pagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Ating ipikit ang ating mga mata at damhin ang kanyang presensya na narito sa ating kalagitnaan, sapagat pangako niya, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang presensya ay naroroon. Hallelujah! Purihin ka, o aming Diyos. Ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Minsan pa, ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sa nagkakaisang tinig, ang nais ko'y purihin ka. Nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka. Sa sama-samang tinig, awitin natin. Ang nais ko'y purihin ka. Ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin ka, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Yes, Lord God, ito ang hangarin ng aming puso, ang ikaw po ay aming pong mapapurihan, o aming Ama.
Kaya sa gabing ito, sama-sama kaming magpupuri sa inyo o aming dakilang Diyos. Amen. Papurihan ng malakas ang ating Amen. Amang nasa langit. At Hallelujah. tayong magsaya sa kanyang Amen. presensya. Woo! Praise God. Glory to God. Ating ipalakpak ang ating dalawang kamay bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Huwa ang nadarama, sabing kasama ka. Saya'y umaapaw, saya'y umaapaw dahil kapiling ka. Bata, bata'y katulad ko, sa'yo sumasamba. Di na mapipigil, di na mapipigil, papuri sa Kanya. Woo! Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon'y punong-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin, huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Sa'yo, Panginoon, sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya, dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko, dahil pangalan ko ay nasa langit na. Woo! Praise God. Halina, halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon'y punong-puno ng buhay at sigla. Huwag lang isipin, huwag lang isipin, sasabihin ng iba. Sa'yo, Panginoon, sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko, dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya, dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko, dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko, dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Woo! Papurihan ng Panginoon. Praise God. Hindi naman tayo magsasaya ng walang dahilan, di po ba? Kaya tayo nagsasaya, una sa lahat, sabi dito, sa binasa, inawit natin, dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Amen. Siguro naman nakaranas po tayo ng pag-ibig po ng Panginoon na ginawa niya sa buhay po natin, di po ba? Mula nung isilang po tayo hanggang sa mga sandali pong ito, hindi maaaring
hindi ipinadama ng Diyos yung kanya pong pagmamahal po sa atin. Higit po sa lahat, sa pinakadakilang bagay na pagpapinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin, ay nang kanyang ialay yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo po ay isalba sa tiyak pong kapahamakan. Amen! Amen. Yun po yung pinaka-greatest po na regalo po ng Panginoon po sa atin. Pinakadakilang kaloob po ng Diyos sa atin. Higit pa po sa mga material na bagay, higit pa po sa mga kahilingan po natin, dahil yun po ang pinaka the best na offer ng Lord, yung kanya pong bugtong na anak na si Jesus para sa atin pong mga makasalanan. At higit pa sa lahat, yung sa sinabi dito sa huling verse, sang-ayon na rin po sa banal na kasulatan, tayo po'y dapat magsaya dahil yung pangalan po natin, nakatala na po sa langit. Amen? At hindi lang po basta nakatala sa langit, kundi nakasulat sa palad po ng Panginoon ang bawat pangalan po ng bawat isa na nananatiling nananalig at sumasampalataya po sa Kanya. Amen? Kaya wag po tayong mag-atubili na kahit may mga problema, may mga suliranin po tayong kinakaharap, wag po nawa itong maging dahilan para tayo po ay panghinaan na magpatuloy po sa Panginoon. Bagkus, maging dahilan pa po yung mga problema po natin na yan para magpatuloy pa po tayong lumapit po sa Diyos dahil nasa Kanya pong kamay ang katugunan at sagot sa lahat ng atin pong mga katanungan, sa lahat po ng atin pong mga ninanais na makamtan. Amen. Kaya patuloy tayong magpuri sa ating pong kamanghamanghang Diyos. Palakpakan na ng malakas si El Praise Shaddai. God. Hallelujah. Ating papurihan ng kadakilaan ng ating Diyos. Kadakilaan ng Diyos na Hari, aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Amen. Amen. Kadakilaan. Kadakilaan ng Diyos na Hari, aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka! Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka sa iyo. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus.
Diyos sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sa sama-samang tinig, pupurihin ka. Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y Maranasan. ikaw ang aming, dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos na tapat, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw mula pa noon hanggang ngayon at hanggang sa mga panahon pa pong darating, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At loobin mo nawa, hindi lang po tayo kundi maging yung mga susunod pong mga henerasyon, yung mga mahal po natin sa buhay, nawa ay magkaroon po tayo ng desire din po na wag lang tayo yung sasamba po sa Panginoon, kundi maging instrumento tayo ng Diyos para kasangkapanin po niya na mag-akay ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala, mailapit po natin kay Lord sa pamamagitan ng gawain pong ito. Hindi naman po ito malayo, ilang hakbang po lamang mula sa ating mga tahanan. Hindi naman po mahirap din, o hindi naman mahirap kung paanong nagagawa nating dumalo. Dahil meron tayong desire na tumugon sa paanyaya ng Lord. Nawa, ganun din yung atin pong passion, mga kapatid, para hindi lang tayo, di maging mga mahal natin sa buhay, mailapit natin sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan po kasi ng gawain ito, masigit po tayong nakapag-aaral ng salita ng Diyos. Pwedeng sa pamamagitan po nito, mangusap po ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na ipinapahayag po dito sa pamamagitan po ng atin pong pagtitipon. Kaya naman, bilang pagsamba, patuloy nating ilagay ang ating mga presensya sa harapan po ng Panginoon. Sama-sama tayong lumapit, magbigay ng pugay sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa iyo po, Panginoon, sa iyo po ang buong karangalan, pagdakila, sa inyo pong natatanging pangalang ipinakilala sa amin. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang iniaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang iniaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon.
dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang iniaalay ng mga anghel, at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Buksan ang mga labi, sabihing banal. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Sa sama-samang tinig, Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Minsan pa, sa sama-samang tinig, Alleluia! Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia! Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos
Hindi ka nagbabagay. Ikaw ang Diyos noon, Sambahin ka, ngayon at Diyos. magpakailanman. Maluwalhati ka, Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, maluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. To God be the glory. Amen. Makakaupo na po tayo sa mandali. At tayo po'y darako na sa pagbabahagi ng ating mga kapatid na pinagpala. Amen. Hallelujah. Sino po yung mga pinagpala ng Panginoon? O yan, ang mga pinagpala. Pero hindi pupunta rin sa harap. Tunay nga po na yung paggising pa lang natin sa umaga, pagpapala na no? Ang daming hindi na nagigising. Hindi nagigising sa katotohanan. Hallelujah. At ayun. Ha? Hallelujah. O sino pong si Tita Barbie raw mauuna. Ayan, hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po, brother and sister. Ako po yung nagpapasalamat lang sa Panginoon na yung nga nasabi ko po sa inyo na sumali po ako sa tupad. Pero sa pagtutupad ko po, parang ayaw ko nang umulit. Dahil po, ewan ko, di na po ako uulit. Pero po, masaya. Meron din namang, syempre, pagod, nasa kali ka, mainit, minsan umuulan. So, bukas po, last day na namin. So, tapos na po yun. Mag-aantay naman kami ng aming pinagpaguran. 2 weeks yon. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natagumpayan ko po yon dahil po nga sinasabi ko sa inyo, ako'y 70 na merong po ring nararamdaman na hilo. Pero ang aking kong palaging sinasabi sa Panginoon na gabayan ako at saka pag alis ko sa bahay, sasabihin ko, let's go Lord, yun lang. Panalangin ko every morning yan bago kami umalis nung sister ko. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan po ako ng kalakasang kalusugan. Pero po, pagtapos po nito, magpapacheck up na rin po ako. Pero wala po akong maintenance. Ang maintenance ko lang po sa Panginoon na palagi akong nagdarasal sa kalakasan, sa kalusugan na ibinibigay sa akin at sa lahat sa aking mga kapatid. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon at kay El Shaddai, lalo na po ang aming Brother Mike na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng mga paalala sa buhay. Kaya ito po, Panginoon, nagpapasalamat po ako. Nakatapos na rin po. Bukas na lang po ang aking pagwawalis. Dito po kami sa Kali Trabaho, ang pagwawalis namin. Kaya maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. Amen. Diba? Matutupad na yung tupad. Amen. Hallelujah. Diba? At least nakaranas. Diba? Yung pa sinasabi ni Kuya Randy nung nakaraan, Naalala ko.
Kaya samantalahin po natin kasi sayang po yung binibigay sa ating pagkakataon. Hindi po ba? Tsaka biyaya rin po yun. Amen? Oh, sino pang nais? O yun, si Sir Maming o si Ate Melay. May mic ka naman dyan. Pwede dyan ka na lang. Hallelujah. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Ayos. Praise the Lord. Nabigla rin ako. Nakahiga po ako eh. Biglang sabi sa akin ni Lord, bumangon ka nga dyan, umaten ka na doon. Papasalamat po ako sa Lord na nanganak ko. Salamat po Lord. Inabot ko yung worship. Kasi every Thursday po, nagmo-monitor pa rin po ako kung ano yung mga line-up ng choir. Kinakanta ko mag-isa. At nagpapasalamat ako kay Lord at inabot ko. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng kalakasan at kalusugan. Alam ko matatapos din to. Babalik na rin sa dati sa pangalan ni Jesus. Although meron pa rin mga tests na kailangan. Inaangkin ko na negative lahat. Amen. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ayan. Yan. Brother Ayan. Marlon, parang nanganak si Sister Melay ng triplets, Triplet ano? daw. Triplet. Kaya medyo Kasi, yung sa mga test na yun, basta mag-review lang tayo, papasa tayo dyan. Hallelujah. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Kaya, kita niyo naman ng Panginoon, di ba? Siya ang ating dakilang manggagamot. Sabi niya, pagagalingin niya tayo eh. Hindi naman sinungaling ang Panginoon eh. Oh, di ba? Mayroon pa. Oh, si Tita Cora ba? Kala ko si Ate Cora magkapatotoo. Hallelujah. Oh, yan oh, sabi ko sa inyo eh. Hindi ako nagkamali eh. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God. Ayan, nagpupusod lang po ako eh. Natural lang pong nakataas yung kamay, ayaw mabaluktot eh. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, bagamat talagang pagod po ako, nakakapagod po talaga, no? Kasi sunod-sunod yung mga practices po namin. Tapos anniversaries po, kahagahapon. Tapos kanina naman po ay 90th birthday po ng pinakamatanda sa amin sa Oscar, na pinagaganapan po ng gawain ng ating Yahweh El Shaddai. Kasi kami po yung, kumbaga po sa isang event ay kami po yung nag-o-organize. Kasi kami po yung mga bata-bata pa, kaya kami po yung nakaalalay din sa mga seniors. Kumbaga po ay, choir na po ako pa rin po yung MC. Kami pa rin po yung nag-aayos ng decor. Saan pa po kayo doon? Kaya nakakapagod po. Pero yung pagod po na yun ay priceless kasi nakikita po naming masaya yung mga seniors po sa amin. Amen po. Kaya po salamat sa Panginoon at bagamat nakakapagod po talaga yung talagang sunod-sunod na schedule. Sa araw pa po ng bukas, may anniversaries pa rin po ako. Kaya nararamdaman ko kanina parang yung aking falsetto ay napapaos na, no? Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil kahit wala po kaming trabaho, ito po yung trabaho namin. Full-time po kay Yahweh El Shaddai. Kaya po yung pagod namin ay pinapalitan po ng kalakasan at kalusugan. Basta manatili lamang po tayo sa ating Panginoon kahit pagod ka, kahit wala kang tulog katulad ni Brother Rene dahil siya po yung gumawa ng decor na lettering. Wala daw po siyang tulog, para po siyang lutang. Kadaig pa niya ang adik. Pero lutang po siya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya salamat po kay Yahweh El Shaddai sa kalakasan. To God be all the glory at sa mga pagpapala. Amen. Amen. Yeah. Fully Yun booked. Yung isa sa pinakamasarap na magkaroon tayo eh. Yung kalakasan, no? Pati yung kapayapaan, no? Pag meron ka nung dalawa na yan, kahit wala kang pera eh. Binigyan ka pa ni Lord ng pera, di lalo na. Amen. So, parang gusto ni Brother Prisco tumayo dito. Hallelujah. Ayan na, palakpakan natin ang Panginoon. Kanina, Sister Cora, gano'n lang. Ako napatingin lang sa'yo, ha? Di ba? Kailangan po yung mga awit laging handa. Amen?
Yan. At syempre, hindi lang mga awit ang dapat laging handa, no? Dapat maging tayo rin po, yung mga nakaupo yan. Guys, sinabi ni Brother Marlon, pinagpala, pero mga hindi naman nagpapatotoo. Amen. Dapat po, pag pinagpala po tayo, nagpapatotoo po tayo. By the way, ang isi-share ko lang po, no? Talagang napakabuti ng Diyos. Kasi po, actually, na-share ko na to. Medyo may accident lang po nangyari, pero pinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon. Malaking bagay po kasi yun eh. Nung last Wednesday po, ng gabi, nag-ayos po ako ng antena ko doon sa labas ng bahay namin kasi naghahanap ako ng signal. So, yung area po na pinaglagyan ko po ng antena namin is dapat wala naman po talaga mga ano doon mga nakatambak na gamit. Pero dahil pasawa yung pinsan ko doon, mga hindi ko po in-expect, meron siya nilagay na salamin doon. Madali salita po, yung salamin na nakalagay po doon sa taas, bumagsak po. Bumagsak siya sa ilong ko. So, madaling salita, pagkabagsak niya is, yun po, syempre, dumugo agad. Pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi po sa mata bumagsak yung salamin. So, napakabuti pa rin talaga ng Diyos. And then, pagkatapos po nung pangyayari na yon, pagkatama sa akin, madilim po yung daanan po namin. Ginawa ko, nilinis ko muna po yung mga salamin na nabasag. Kasi nga po, maraming mga bata doon na pwedeng matapakan, mas lalo pang madidisgrasya, no? And then, yon, after po nun, yon, inilamusan ko, talaga pong halos parang napuno ng buo ng dugo yung mukha ko. Kasi, talagang ganun po talaga siya. And then, dahil salita, nagpadala ako sa rescue, pinagamot ko po siya. Yan, tapos nilagyan siya ng bandage. And then, ayun, pinagpapasalamat ko na rin sa Panginoon sapagkat siguro tumapat na rin sa akin at hindi naman niloob ni Lord na tumama sa mata ko. Kaysa naman po malaglag siya at malaglagan pa yung mga bata, no? Kaya maraming salamat sa Panginoon. At ngayon po, malinis na po yung area na yon, yung taas na yon. Wala nang mga nakakalat na mga basura doon, kung ano man, no? Kaya maraming salamat talaga kay Lord. At yung nga po, yung nakita nila na meron akong bandage sa ilong. Sabi, ano nangyari sa'yo dyan? Sabi ko, nagparitoke ako. No sleep. Sabi ko, na-disgrasya lang, pero salamat pa rin talaga sa Panginoon. Kaya po talagang lahat ng papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai po. Yan. Palapa po natin si El Shaddai. Yan. Amen. Alam ko nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi nagpa-no sleep ka. Successful. Libre. Hallelujah. Tayo, ganyan po magpa-no sleep ng libre. Hallelujah. At tayo po yung magtutuloy-tuloy na. Darako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at ang gagamitin po ng ating Panginoon na tagapagatid ng... meron pa po pala. Sige, may pahabol pa po ng isa. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po. Siya ba? Yahweh El Shaddai, thank you po sa pagaligin mo po ako. Thank you po sa biyaya po kay Bobo Marco. Sa ilan po, thank you po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sundan po ni Nanay. Magandang gabi po sa ating lahat, brothers and sisters. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh El Shaddai sa binibigay niyang kalakasan sa akin dahil alam naman niya po na marami kong apo na kakalingain. Kaya salamat po sa kalakasan, patuloy niyo po ako bigyan ng kalakasan at salamat po sa biyaya ni Bongbong Marcos na nabigyan kami ng isla, si Casey sa PWD. Ako naman ay nabigyan ni Cons Mayet at may pambili na po ako ng sa kidney niya, Keta Analog. Salamat po sa bigas at meron kaming bigas ngayon at maraming binigay si Bongbong Marcos. Salamat po at lalong-lalo na kay Yahweh El Shaddai. At sa ating lahat, bigyan tayo ng magandang kalakasan at yumabong pa ang ating samahan ng Yahweh El Shaddai. Thank you. Magandang gabi po Amen. sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos sa atin. Ano? At tayo nga po yung magtutuloy-tuloy na. Darako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita. Pwede na po tayo magsitayo. At ang gagamitin po ng Panginoon ay walang iba kung hindi si Brother Romeo Camacho.
Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal at dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng lahat ng aming nakikita at maging ang hindi namin nakikita. Ikaw ang aming Diyos na buhay at nagbigay sa amin ng buhay. Sinasamba ka namin, pinupuri at dinadakila, pinasasalamatan. Salamat po, O Diyos, sa pagkatawag mong muli sa amin at kami pinagkatipon mo sa banal mong lugar na ito. Taas ang aming kamay, tanda ng aming pagpapakumbaba at pagsuko na wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Humihingi po kami ng inyong gabay
at ng inyong banal na Espiritu na siyang pumuno sa buhay namin upang kami samahan at tulungan. Ipangunawa ang mabuting balitang ipapahayag nyo sa amin at ito'y magbigay ng ibayong sigla at lakas at magpagaling ng aming mga sakit at karamdaman at tugunin ang aming mga kahilingan at higit po sa lahat ang masunod po namin ng kalooban mo upang makamit po namin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus at kasama ng Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpakailanman at tanging sa inyo ang kapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoon si Kristo ay narito na, aming lakas at aming pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan na, tayo ay Tutulungan niya. Purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na, aming lakas at aming pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Elohim siya, halasaya Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na, aming lakas at aming pag-asa. Alleluia, 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 Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon na ating pagsasaluhan ay hango ayon kay San Mateo. Ang kabanata po 10, ang talatay mula sa 37 hanggang 42. Ganito po ang kanyang sinasabi: ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin natin sa pamamagitan ng palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang kaluwalhatian, sa Diyos ang kadakilaan. Hallelujah! Amen! Amen! Salamat sa Diyos. Sige po, maupo na po kayo. Mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo ang inyong palakpak bilang papuri sa Diyos. Hindi po masasayang. Susuklian po kayo ng Diyos. At ang sukli, iba yung lakas ng ating buhay. Di po ba inaawit natin, the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Diyos sa pamamagitan ng palakpak bilang papuri. Tiyak po, mayroon tayong iba yung kalakasan. Amen? Yung may sakit, sa palakpak pa lang, pinagaling na ni Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, muli. Ang hatid na mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay ang salitang maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Sino po ang gustong maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo? Taas ang kamay. Igiwagayway. Nakikita po yan ng Panginoon. At dahil nakikita ng Panginoon ang ating paggawagayway ng kamay na nakataas, inaasahan ng Panginoon na ikaw ay magiging karapat-dapat sa Kanya. Amen po. Pag tayo ay karapat-dapat,
hindi ka pa humihingi sa Panginoon, tiyak, tatanggapin mo na ang kailangan mo. Dahil tayo'y karapat dapat. Amen po. Ang nabasa po natin, ang kinakausap ng Panginoong Hesus ay ang kanyang mga alagad na sinusugo. Tinawag po ang mga alagad para suguin, ipahayo at ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Sabi po ng John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga, manatili ang inyong bunga, at kung magkagayon, anuman ang hihingin ninyo sa aking pangalan, ibibigay ng aking Ama na nasa langit. Amen! Walang problema po kapag tayo po ay susunod sa Panginoon at maglilingkod. Wala pong problema. Ang mamumblema po, yung kalaban ng Panginoon, ang demonyo. Amen po? Kausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga alagad, tinukoy niya ang maging karapat-dapat na kanyang lingkod o tagasunod. Handa po ba kayo na ang mga salita ng Panginoon ngayong gabi ay ating tanggapin at tayo ay magkamit ng tinatawag na titulo ng maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo? Parang bunging ngipin ang nakirinig kong amen. Amen! Ulitin ko po, handa po ba kayo na ang salita ng Panginoon na maririnig natin ngayon ay ating tanggapin upang tayo ay maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo? Ay, salamat, lumukas ng amen. Ngayon, kasi po, mabigat na salita ang binibitawan niya sa kanyang mga alagad na sinusugo. Hindi po simpleng salita. Kung tayo'y nakarinig ng mga nakaraang gospel, na ang kanyang katawan ay kakainin at ang kanyang dugo ay iinumin. Yung mga nakarinig na yon ay nagtalo-talo. Ang sabi nila, gagawin pa kaming karnibal. Paano namin makakain ang kanyang katawan at dugo? Nang sinasabi ng Panginoon, malibang kainin ninyo ang aking katawan at ang aking inumin ang aking dugo, kayo ay walang buhay, ngunit kung kayo'y kakain ng aking katawan at iinom ng aking dugo, kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung sabihin ng Panginoon ito, maraming umalis sa Kanya. Hindi na po sumunod. Umayaw na po. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad, kayo aalis din ba? Ang sumagot, si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa po kami pupunta? Nasa inyo ang salita na nagbibigay buhay. Ako na lang po ang amen. Amen.
saan pa tayo pupunta? Na kay Kristo ang salita na nagbibigay ng buhay. Yung salita na nasa paligid natin, kung magbigay man ng buhay, ito'y pansamantala. Pero ang Kristo na kanyang salita, kapag ating tinanggap at inangkin, isinabuhay, tiyak, ang buhay ay hindi pansamantala, kung hindi pang walang hanggan. Handa na po ba kayo na tanggapin ang salita ni Kristo upang tayo'y maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo? Salamat, malakas pa rin. Kasi po mabigat yung salita eh. Ulitin ko po, ito ang unang sinabi niya po. Sa talata 37. Pakinggan niyo po. Ito po ang una na kondisyon para tayo ay maging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Verse 37, ang sabi po, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Narinig po ba? Baliktarin natin. Kung iibigin natin, higit una ang Diyos kaysa ating magulang, sa ating mga anak, ay tayo'y magiging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Ang una sa lahat na dapat ibigin, hindi ang ating ama, hindi ang ating ina, hindi ang ating anak, kung hindi ang unang ibigin ay si Kristo. Sinong umiibig kay Kristo? Ang umiibig kay Kristo, kailangan siya ang una ng iyong pag-ibig. Unahin ang pag-ibig, hindi sa magulang, hindi sa kapatid, hindi sa anak, kahit sa hanap buhay. Si Kristo po ang unahin mahalin. Bakit po? Ano po ba ang pag-ibig? Hindi man tuwirang sinabi ni Kristo na siya ang Diyos. Ngunit iniihayag niya sa pag-uutos na hindi karapat-dapat ang sino mang umiibig ng higit sa akin, sa kanyang magulang, sa kanyang anak, sa kanyang mga mahal sa buhay, o maging sa hanap buhay, hindi karapat-dapat sa akin. Kailangan laging una ang Panginoon. Di ba, mayroon pong pangako kapag inuuna natin ang Panginoong Yesus? Una sa lahat. Sabi ng Mateo, Kabanata 6, talata 37, unahin mong maghari ang Diyos sa buhay mo at sumunod sa kanyang kalooban, lahat ng kailangan mo idaragdag sa iyo. Yun ang pangako. Ang pag-ibig una ay Diyos. Amen? Ang umiibig sa Diyos ay kumikilala sa Diyos at siya ay anak ng Diyos. Ang unang utos sa ating mga mananampalataya kay Kristo,
ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Yan ang unang utos. Kahit na po basahin po natin sa Biblia, yan po ang unang utos ng Panginoon. Hindi una ang ating buhay o ang ating magulang o ang ating mga mahal sa buhay, mga hanap buhay. Hindi yan ang una. Pangalawa lang po yan. Hindi po sinasabi ng Panginoon, huwag mong mahalin ang magulang mo. Ang sinasabi ng Panginoon, unahin mo ako na mahalin kaysa sa iyong magulang. Amen. Una, ang pag-ibig ay Diyos. At laman ng pag-ibig hindi lang ng Diyos, kundi buhay. Kapag tayo'y natutong magmahal sa Diyos at magmahal din sa kapwa, mayroon tayong buhay na hindi pansamantala, kung hindi walang hanggang buhay. Amen? Bakit sinasabi na walang hanggang buhay? Kasi mamamatay po tayo. Wala pong mabubuhay dito sa lupa na walang hanggan. May kamatayan po tayong lahat. Hindi po tayo mamamalagi sa mundong ito. Tayo'y may katapusan, at ang katapusan natin, hindi po natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya, kung uunahin mong mahalin ang Diyos, mamatay ka man, muli kang bubuhayin ng Panginoon. Amen? Dahil karapat dapat ka sa buhay at sa Diyos. Minahal mo siya at ang sabi niya, mamahalin ka rin niya. At mamamalagi siya sa iyo. Amen. Pangalawa, ang pag-ibig hindi lang Diyos at buhay, kundi ang pag-ibig ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang kalooban. Di ba po yan ang itinuro sa atin ng dasal? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa salita at kalooban ng Diyos. Amen. Sabi ni Kristo, kung ako ay iniibig mo, tutuparin mo ang aking mga utos. Amen po. So ang pangalawa, ang pag-ibig ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang pag-ibig ay hindi lang po Diyos at buhay, hindi lang po ang pagtupad, kundi ang pag-ibig ay pagtatagumpay sa buhay na ito. Sabi pang ng unang Juan, Kabanata 4, talata 7 hanggang Kabanata 5, talata 4, ang nagtatagumpay sa mundong ito ay ang umiibig sa Diyos. Ang kaulugan nito, mga kapatid, ang hindi natin magagawa kapag minahal natin ang Diyos, gagawin ng Diyos ang hindi natin magawa. Kaya tayo ay nagtatagumpay, hindi dahil sa lakas natin, hindi sa dahil marunong tayo, hindi sa nalalaman natin, kung hindi sa lakas at karunungan ng Diyos. Amen. Pag minahal natin ng Diyos una sa lahat, mga kapatid,
magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Aayusin ang gusot sa ating pamilya. Aayusin ang ating pamumuhay. Aayusin ng Diyos ang lahat ng gusot sa ating paghahanap buhay. Kaya mayroon kang tinatawag na ganap at kasiyasiyang buhay. Dahil ikaw ay nagmahal sa Diyos at ang Diyos naman ay magbibigay sa iyo ng katagumpayan ng buhay. Amen po. Ang hindi mo magawa, gagawin ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay ay hindi dahil sa ating ginugusto, ngunit ito ang Diyos na inibig mo. Siya ang gumusto para ikaw ay magbago ng buhay. Amen po. Ako po, hindi po ako makatatayo sa harapan ninyo kung hindi ko minahal ang Diyos. At nabago ang aking buhay dahil minahal ko ang Diyos at minahal ako ng Diyos at ang buhay ko'y binago ng Panginoon. Mga kapatid, tatlo na po yun. Natatandaan niyo po ba yung ating napapakinggan salita ng Panginoon? Ano ang pag-ibig? Diyos at buhay. Ano ang pag-ibig? Pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ano ang pag-ibig? Pagtatagumpay ng buhay dito sa lupa. Amen? At panguli, ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay walang hanggan. Sabi ng Biblia sa aklat ng sinulat ni Pedro o ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, talata 13, mananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay pang walang hanggan. Mawawala ang pananampalataya, mawawala ang pag-asa, dahil nakikita mo na ang pinananampalatayanan mo, nakikita mo na ang pag-ibig, ay na ang pag-asa, ngunit ang pag-ibig ay mananatili at ito ang ating Diyos na walang hanggan. Amen. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako na mahalin ka ng una sa lahat. Salamat. Amen. Pangalawa, mga kapatid, para tayo'y maging karapat-dapat. Sabi ng ating binasa sa verse o talata 38, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang magpasan ng krus. May kanya-kanya tayong krus sa buhay na dapat nating pasanin. May pasanin tayo sa ating buhay. Ang krus na pinapasan natin, hindi po yung krus na nakabitbit o nakasabit sa liig natin. Tulad ko, may krus. Bakit po nakalagay ang krus na ito? Ang tawag ng simbahan sa krus na ito ay paghahayag ng ating pananampalataya. Ang krus ni Kristo ang ating dapat ipagmalaki. Kaya may krus tayo bilang tanda na tayo ay kay Kristo at tayo ay Katolikong Kristiyano.
Amen. Ngunit hindi po ito ang krus na sinasabing pasanin ninyo para maging karapat-dapat tayo. Maaring ang iyong mga anak, maaring ang iyong magulang, maaring ang iyong buhay, at itong gawain ito bilang krus na papasanin natin upang ang Diyos ay maluwalhati. Amen. May kanya-kanya tayong krus. Ako po, ang pasan-pasan kong krus, yung anak ko. Kasi yung anak ko po, special na bata. Hindi marunong magsalita, hindi nakakalakad, hindi nakakain na mag-isa at nakakaligo na mag-isa, hindi marunong pumunta sa CR. Kaya laging nakadiaper at sinusubuan, pinapaliguan, inaalagaan. Malaki na po siya, 27 taon na po. Hindi nakakapagsalita. Hindi nag-aral kasi hindi nga nagkakasalita. Hindi nagagamit ang kanyang kamay at paa. Pasanin ko po bilang krus at ako'y sumusunod sa Panginoon kahit na ako ay may pasang krus sa buhay ko. Hindi hadlang ang krus kapag ating pinasan na hindi sa sarili natin, kung hindi pasanin natin kasama si Kristo. Ang krus ay hindi magiging pabigat sa buhay natin, kundi ang krus ay magiging hagdanan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi magiging sumpa ang krus o kamatayan ng krus na papasanin natin, kundi ang krus na pasan natin ay magiging biyaya at pagpapala sa buhay natin. Amen po. Kapag marunong po tayong masiyahan, marunong po tayong tumanggap anumang krus katulad ditong gawain ito. Para sa manggagawa, ito ay krus na inaatang sa atin ng Panginoon. Ngunit ang krus na ito ay hindi po parusa, hindi po sumpa, kung hindi ito ay buhay na walang hanggan. Amen? Kaya wag po tayong mag-atubili na pasanin ng gawain ito. Bakit? Sapagkat pag pinasan natin ang krus na ito ng gawain sa buhay natin, hindi po ito pahirap kung hindi po ginhawa ng ating buhay. Di ba ang pagsisimba natin ay parang krus din? Napakahirap po ang magsimba sa madaling araw, sa umaga o sa hapon. Pero kung tayo po ay tatanggap na mayroong bukas na puso sa krus na inaatang ng Diyos sa atin, pag tayo'y sumisimba, hindi po ito pahirap kung hindi ginhawa ng buhay natin, dagdag na taon ng buhay natin. Pansinin po ninyo sa simbahan kung sino po ang laging nandoon. Pansinin nyo po. Napapansin nyo po ba kung sino nandoon lagi sa simbahan na maaga pa, nandoon na, nauuna pa kay Father? Yung mga senior. Amen? Bakit? Kasi alam ng mga senior, malapit na sila sa hukay. Amen? Para malayo pa sa hukay, ay magsimba na magsimba. Amen. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag ikaw ay nagsakripisyo, ang krus ay sakripisyo. Kapag ikaw ay nagsakripisyo para sa Panginoon,
Ang krus na yan ay magdadagdag ng buhay mo at ang tungtungan para malapit ka sa langit ay ang krus na inaatang ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Gagaling ka pa sa rayuma. Gagaling ka pa sa tuhod na masakit. Baywang na masakit. Gagaling ka pa kapag ikaw ay laging nagsisimba. Amen. Alam niyo po, na matutunan ko pong magsimba lagi. Yung hindi ko nagawa, ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ang aking bahay nung panahon, bangketa. Walang bubong, walang bintana, walang pintuan, walang hagdanan. Kasi bangketa, naglalatag lang po ako ng karton at matutulog na kaming magkakapatid. Naulila po kami kasi sa magulang, maaga po. Mga bata po ako. Akong panganay po eh. Ako ang tumayong nanay at tatay ng aking mga kapatid. Wala naman naiwang yaman. Ni bahay, walang naiwan. Kaya, hindi kami makabayad sa upa. Pinalayas kami. Kaya ang bahay namin, bangketa. Pero alam niyo po, nang matutunan ko na mahalin ang Kristo, nang matutunan kong tanggapin ang krus na inaatang sa akin, ang hirap ng buhay. Kapatid, ngayon, hindi na po bangketa ang bahay ko. Hindi na walang bubong, hindi na walang bintana, walang pintuan, hindi na walang hagdanan. May hagdanan na po, may bubong na po, may pintuan na, may bintana na. Naka-aircon pa. Alam niyo po, hindi ko po kaya yun. Mula sa bangketa, sa lugar ng Divisoria Tondo, nilipat po ako ng lugar. At binigyan ako ng bahay at lupa sa lugar ng Better Living, Parañaque City. Hindi ko po kaya yun. Kaya ng Panginoon kapag tayo'y natutong unahing mahalin ng Diyos at pasanin ang krus, anuman mayroon tayong krus na nagpapahirap o nagpapasakit sa buhay natin, tanggapin lang natin at magpatuloy tayong sumunod sa Panginoon. Tayo hindi man humingi, ibibigay ng Diyos ang ating kailangan. Amen. Noon nakasakit po ako, na-stroke ako. Hindi ko rin hiningi, pagalingin ako ng Panginoon. Hindi ko rin sinisi ang Panginoon. Alam niyo po, nang ma-stroke ko, sumunod naman, prostate. Hindi na po ako maihi. Kaya dumupunta ako sa gawain, nakakatater na po ako. Doon na po ako umiihi. Pag nababarahan ng hose ng catheter, parang mamamatay po ako. Sinabi ko sa doktor ko, sabi ng doktor ko, brother, operahan na natin para guminhawa ka at hindi ka na mahirapan. Gumaling ka na. Alam niyo po, hindi ko rin hiningi ang pera pang-opera. Hindi ko nga sinisi ang Diyos, bakit ako'y naglilingkod? Sumusunod naman ako, bakit ako'y may sakit? Ang hiningi ko sa Diyos, kasama po ang aking asawa, kapit kaming humingi sa Diyos, at ang hiningi namin sa Diyos ay ang habag ng Diyos. Sabi namin mag-asawa, Diyos ko, kahabagan mo po kami. Bakit? Ang sabi ng aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talata 16,
Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi na po kailangan sabihin natin, pagalingin. Bigyan ako ng kalakasan, bigyan ako ng kalusugan. Kapayapaan, baguhin ang buhay. Hindi na po kailangan po. Bagamat kung tayo'y hihingi ng habag sa Diyos, kasama po ang hinihingi nating kagalingan, kasama po ang kaperahan na ating kailangan, kasama po ang lahat ng ginawa na kailangan natin sa buhay. Habag po ang unahin nating hingi sa Diyos. Kahabagan po tayo dahil hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Nararapat lang po tayo sa Diyos dahil sa Kanyang habag. Makasalanan po tayo. Nagkukulang ang kakasala. Sinasadya man o hindi sa ating isip, sa ating salita, sa ating gawa. Nagkukulang at nagkakasala tayo. Dahil dito, kinahabagan tayo ng Diyos at tayo ngayon ay minamarapat na makatulog sa Kanyang kabanalan. Amen? Kaya po ang sabi niya, kaya't huwag tayong mag-atubili, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Araw-araw, habang tayo'y may buhay dito sa lupa, mayroon po tayong pangangailangan. Hindi po natatapos ang pangangailangan natin. Ngunit ang Diyos na mahabagin, hindi po natatapos. Katulad ng dagat, gaano ang kalawak, gaano ang kalalim, ganun din ang habag ng Diyos. Kahit tayo ay puno ng kasalanan at hindi karapat-dapat, minarapat tayo ng Diyos dahil sa Kanyang habag sa atin. Amen. Pasanin natin ang krus. Anumang merong krus sa buhay natin, hindi ko po alam. Ngunit ang Diyos at ikaw ang nakakaalam kung ano ang krus na napapasan sa buhay mo. Huwag mong pasanin na nag-iisa. Pasanin mo na kasama si Kristo sapagkat ang hindi mo magawa, gagawin ni Kristo sa buhay mo. Amen. Panghuli, mga kapatid, sa Matthew chapter 10, verse 40 na po, 40. Sabi niya, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. Verse 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isang mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Naintindihan po ba natin ito? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Gumawa tayo ng mabuti kahit maliit.
Hinalimbawa ng Panginoon ang isang basong tubig. Maliit na bagay. Hindi mahirap ibigay sa nangangailangan, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Ang kaulugan nito, gumawa tayo ng mabuti na kahit maliit ay tinitiyak ng Diyos, tatanggap ka ng gantimpala. Ang paggawa ng mabuti. Iwasan natin ang masama. Nasahin natin ang mabuti. Amen? Ang masama ay laging nandyan at tanda na ikaw ay ilagpak. Ngunit ang mabuti, lagi rin nandyan upang ikaw ay itaas ng Diyos. Amen! Tandaan po natin, ang mga salita nating narinig mula sa Panginoon ay ang kaganapan nito, ang ating pagsasabuhay. Tayo'y maging karapat-dapat sa Panginoon bilang kanyang tagasunod at tayo'y makapaglingkod sa Diyos. Amen? Mga kapatid, natanong ko po kanina kung sino ang gusto na maging karapat-dapat na tagasunod ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon ngayon. Yung walang pag-aalinlangan. Yung bukas ang puso na mayroong pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kausapin natin siya at sabihin natin sa Kanya na tulungan tayo na maging karapat-dapat. Sa mga salitang narinig natin, ang unang iibigin, walang iba kundi ang Diyos. At tanggapin natin ang krus na iniatang sa atin. Papasanin natin na may kagalakan. Papasanin natin ng bukas sa ating puso. At tayo ay gumawa ng mabuti. Nakalimutan ko po yung isang talata pa yung talata 38 at 39. Sinasabi ng 39, pakinggan niyo po ha. Ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ngayon po, bilang hamon sa atin, tinanong ko po kanina kung nais natin maging karapat-dapat. Kapatid, ngayon hinihingi ng Diyos, ang buhay na kaloob niya ay dapat ibalik natin sa Diyos ang ating buhay. Ipaglingkod natin, wag nating sarilinin ang buhay natin, ipaggamit natin sa Panginoon. Maging bibig tayo ng Panginoon, maging kamay tayo ng ating Panginoon, maging paa tayo ng Panginoon para sa ating kapwa. Ngayon, sa ating hamon at nais ng Panginoon na tayo'y sumunod na maging karapat-dapat at makapaglingkod. Sabihin natin sa awiting ito na maririnig natin bilang dasal, pakikipag-isa sa Panginoon. Sabihin natin, we will serve the Lord even the trials come. Sige po, magsitayo po tayo.
Feel the presence of the Lord. Open our heart. Receive sa ating buhay ang Panginoong Yesus. At sabihin natin, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Kahit may pagsubok. Dahil di tayo lalayo, ilalayo ang pag-ibig ng Diyos. defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. Even when trials come. Even the trials come. None can separate us from the love of God. From the love of God. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come. None can separate us from the love of God. From the love of God. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve. We will serve. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Panginoon, narinig niyo po ang aming dasal sa mga inawit ng aming mga kapatid. Dasal na nagsasabing maglilingkod kami sa iyo. Dasal na nagsasabing kahit may pagsubok, sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi makapaghihiwalay. Kagutuman, kahirapan, maging sakit, karamdaman, kamatayan man at buhay, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo. Narito po kami, nagpapakumbaba, at sinusuko namin ang aming buhay. Humihingi kami ng awa, kahabagan, kaawaan mo po kami. At ang mga kasalanan namin ay inyong patawarin. Hugasan ng banal mong dugo ang lahat ng karumihan mula ulo hanggang talampakan upang maging karapat dapat kaming tumanggap sa iyo. At gawin namin ang kalooban mo para sa mga nangangailangan na mga kapwa namin.
Dahil sinabi mo, kung ano man ang ginawa namin sa kapwa namin, ginawa namin sa iyo. At ano man ang ginawa namin sa mga abang mong lingkod, ay tinitiyak na tatanggap ng gantimpala. Panginoong Yesus, tulungan mo po kami. At kami ay magamit mo para sa aming kapwa. Hinihingi po namin at inaangkin ngayon na kami inyong tinutulungan at tutulungan habang kami narito sa lupa upang makapagbigay sa inyo ng kapurihan kasama ng banal mong Espiritu. Salamat po ng marami at inaangkin po namin ang mga pangangailangan namin ngayon na aming idudulog. Sige po, sabihin po ninyo ngayon ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. At ako'y nakikipag-isa sa habag ng Diyos. Tanggapin niyo po ang inyong mga kahilingan. Mula sa inyong sarili, sa inyong buong pamilya, sa inyong mga kabuhayan, sa inyong hanap buhay, tanggapin po ninyo ang masaganang pagpapala at biyaya ng Panginoong Diyos. Ama, pagpalain din po at patuloy na samahan ang inyong mga abang alipin mula sa aming mahal na coordinator, assistant coordinator, at treasurer secretary, ang mga awit, manunugtog. Patuloy mo pong gamitin ang aking mga kapatid na ito para sa iyong kapurihan. Sa mga tao dito po sa paligid ng lugar na ito, Panginoong Diyos. At patuloy mong gamitin sila upang sa kanilang buhay ay magbigay ng kapurihan at kadakilaan. Ama, pagpalain mo po ang aming chapel at ang chapel na ito ng Our Lady of Lourdes, at ganun din po ang aming kura paroko sa pangalan ni Kristo Jesus, at ang lugar na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagharian mo po ng kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa't kasaganahan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat at tangi sa inyong kapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Amen. Ayan. At maraming salamat po, Brother Romeo Camacho. Let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks Holy to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. His Son. Let now. And now let the weak say, I am strong. Let the poor Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done For for the last time, all together now. And The now weak say, let the weak say, I am strong. let the poor Let say, the poor say, I am rich, I am rich, because of what the Lord has done for us. give thanks. Give thanks. We give thanks and praise. We give thanks. We give thanks, our Lord. We give thanks. Salamat Amen, po amen. ng marami. God bless us. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise Ayan. God. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. At syempre, Amen. maraming salamat po sa mabuting balita na atin po napakinggan Amen. sa lingkod po ng ating Panginoon, Brother Romeo Camacho. Ayan. Amen. Announcement po.
Ayan. Ang atin pong announcement ay siyempre po, hanggang maaga pa lang dahil next week yata ay July na po, no? Sa July 13 po ay anniversary po ng Sapamati. Amen po. Dahil po tayo ay taga Makati, so tayo po ay taga Sapamati. Amen po. Amen po. May second collection daw po tayo. Tayo po man ay magsisiyo po. Ayan, ang atin pong anniversary ng Sapamati ay sa July 13 na po iyan. Sa ganap po ng 1:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. At ito po ay sa lugar ng Our Lady of the Airways sa Pasay po ito. Amen po. Huwag po nating kalimutan, nawa po lahat tayo ay makasuporta. Amen. May second collection po tayo para po sa anniversary ng Sapamati. Saka paalala Amen. lang po, Amen. yung atin po, meron tayong ICU box po dyan. Baka nakaligtaan po natin. Kung pwede niyo pong bisitahin po yun, silipin po. Baka kung sakaling meron po kayong kailangan, pwede niyo pong makuha po doon. At siyempre, sa mga darating na panahon, kung tayo naman po ay pagpalain ng Lord, pwede naman po kayong maglagay din po doon ng pwede niyo pong maipagkaloob para din po sa mga taong maaaring sumili po doon na kailangan po nila. Ayan. Amen. Huwag niyo po kaligtaan. Doon lang po yung sa likod. Yung box po na yon. Hindi po siya nakalock. I see. ICU box. I see you, box. Ayan. Amen. Tama nga ba yun? Ang atin ICU pong box. attire sa July 13 ay Filipiniana. Pagpunta po natin sa Our Lady of the Airways, wag po na muna nating suotin para hindi tayo pagpawisan. Dahil pagdating po sa Our Lady of the Airways, hindi po tayo pagpapawisan dahil aircon daw po doon. Kaya doon na po tayo magpalit ng damit para maayos pa rin yung damit natin sa araw po ng July 13. Saan po yun, Sister Ko? Yan, Our Lady of the Airways sa Pasay, papuntang Ambel, kung Monday po yan, ano? sa Pasukat. Kanto Araw yun, ng kanto. Monday. Amen. Monday. Yes, Kanto oo. na pagligo mo. Araw ng Monday po yon, July 13. Yes, at syempre, abot ko na rin Malapit po, sa no? airport. Maagang pa-reminder na rin po ito. After po ng Sapamati anniversary, July 13, the next Monday naman po, darausa po ang Nuestra Señora de Gracia ng ika-36 year anniversary po ng NSGG chapter. Diyan lang po sa May Loyola. Ika-36 years po, no? Ito po ay si July 20. Araw din ng Yan. Lunes. Yan. Amen. Hindi ba Muli, Monday? maraming salamat po. God bless us all and count your blessings. Amen. Huwag po natin kalimutang kamustahin ang ating mga kapatid. At lagi po tayong mag-akay. Amen. Thank you. Yan, mag-akay po tayo sa darating na Webes. Muli natin ibalik yung mga wala dito. Ayain po natin. Salamat po. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Thank you, Amen. Lord. God bless us all. Bless us all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.